Hello po, magandang araw at welcome muli sa ating channel, Wendell's TV. Panibagong tutorial na naman guys yung nais kong i-share sa inyo. Ito po ay request ng ating isang subscriber. Yan po ay si Sir Sunny. At yan po yung kanyang request. Yan. So gusto niyang gumawa ng trouser pants. Kaya lang nahirapan siya dahil malaki daw po yung sukat. Okay? So yan po yung ating gagawan ngayon ng solusyon. So pakita ko lang po sa inyo yung kanyang sukat ng ating gagawing trouser. Kasi medyo hindi po akma yung mga sukat nito. Yan. So ito yung kanyang sukat, oh. Okay, ito yung kanyang waistline ay 35 lang. Ang kanya namang crotch ay 14. Ang kanyang hip ay 51. Ang kanyang thigh ay 32. At ang kanya namang knee ay 28. Ang kanya namang laylayan ay 27 at ang kanyang full length ay 42. So medyo komplikado po yung sukat ng kanyang trouser kasi hindi po akma ang waistline na 35 dito sa hips na 51. Pero wala tayong magawa kasi yun po ang sukat na kanyang binigay sa atin. So gagawan lang natin ito ng solusyon kung paano po tayo makagawa ng pattern ng itong sukat na to ang masusunod. So Sir Sunny, sana napanood mo ang video ito at sana makatulong sa iyo sa iyong pag-aaral ng pag-pattern. Okay, at simulan na natin guys kung paano po mag-pattern ng isang trouser na super big size. So, simulan natin sa straight line. Okay, lagi tayong magsisimula sa straight line. Okay, mula dito sa line na ito, baba lang tayo ng mga 4 inches. Yan. Okay. Diretso lang natin to. Okay. Ang una natin gagawin ay kukunin natin yung kanyang crotch. So mula sa line na ito, waistline, itong 1 inches, ilagay natin dito sa pinaka, yan, sa line ng waist. Yan. Kasi yung 1/2 nito pakain. So 1/2 lang, 1 and 1/2 lang po ang lapad ng ating waistband. Pagkatapos, kunin na natin yung crotch na 14. Guhitan natin ang 14. Then kunin na natin yung kanyang full length na 42. Yan. Then add tayo ng para sa kanyang fold na 1/2. Yan. Okay. Then para makakuha tayo ng kanyang tuhod, ganito ang inyong gagawin. Mula dito sa crotch line na to, ganyan. Sukatin nyo mula dito hanggang dito. So mula dito hanggang dito, umabot ito ng 28. Kuhain natin ang kalahati, 14. Then akyat tayo ng 2 inches. So, ito na po yung para sa ating tuhod. Okay, lagyan lang natin ng pahalang na linya. Okay, yan na yung ating waistline. Ito ang crotch line.
Ito yung kanyang key-end, yung kanyang knee. Ito naman yung kanyang hemline. Then, mula dito hanggang dito, para makakuha po tayo ng para sa kanyang hips line, ganito naman ang inyong gagawin. Kunin nyo dito, mula dito hanggang dito. Yan, so 13. Then, kunin natin yung center. Then, down tayo ng mga 1.5. Yan. Ito na po yung ating, yan, ito yung ating hip line. Okay. So, ang una nating kukuhain ay itong ating laylayan. Paakyat po tayo mula dito. So, ang ating laylayan ay 27. Ang 27, hatiin po natin yan sa dalawa, front and back ay so 13.5. Kaya yung 6 and 3/4, yan, 6 and 3/4 ilagay natin dito sa center. Then guhitan natin to. Guhitan din natin to ditong 13.5. Yan. Ni, okay? Then dito naman tayo sa ay 28. Hatiin natin sa dalawa. So 14. Ang kalahati ng 14 ay 7. Ilagay natin ang 7 dito sa kanyang center line. Then guhitan natin to. Guhitan natin ang 14. Okay. So sa atin namang hita, okay, kasi ito po ay crotch line. Baba lang po kayo mula dito sa crotch line. Baba lang po kayo ng mga 1.5. Yan. Yan. Dito pa tayo gagawa ng para sa kanyang hita. Diyan po tayo magsusukat. Okay, ang ating hita ay 32. Divide natin sa dalawa, front and back ay 16. So, ang kalahati ng 16 ay 8. Ilagay natin dito sa center. Yan. Then, guhitan natin to. Guhitan natin dito ang 16. Okay. So, makinig maigi sa ating gagawin. Para makakuha po tayo ng front and back, ay ganito po ang inyong gagawin. Mula sa guhit na to, yan, add lang po kayo dyan ng 1/4 outside, 1/4 inside. Okay, dito naman 1/4 inside, 1/4 outside. Okay, dito naman sa ating tuhod, 1/4 outside, 1/4 inside. Dito, 1/4 inside, 1/4 outside. Okay? Ayos na tayo dyan. Dito naman tayo sa ating hita. Ito po ay inseam. Sa kanyang inseam po ito. Inseam. Ito naman ang side seam. So sa inseam, ganito ang inyong gagawin. Yan. Mula sa guhit na yan. Yan. Add kayo dyan ng 3/4. 3/4 din dito sa loob. Okay? Then dito naman sa ating side seam, 1/2 lang. 1/2 sa loob, 1/2 sa labas. Okay. Ito na po yung ating i-connect. Okay, dito rin. Okay. And dito sa baba, konting slant lang po dyan. Okay. Itong ating black na guhit ay yan po ay para sa kanyang back. Itong red na guhit dito sa loob, yan po ay para sa kanyang front. Ha? So itong mga mark na to para po yan sa front. Yung sa labas na mark, yan po ay para sa kanyang back. Okay, dito naman tayo sa ating inseam. Connect lang natin to line, yung ginawa nating mga mark. Okay, yung dito naman sa kanyang back. Yan. Then dito naman sa kanyang inseam, side seam. Okay, dito sa side seam,
Kunik lang din natin. Okay, dito naman sa back. Yan. Ang pagkakaiba nito, ang pag-pattern ng big size ay nagkakatalo po dito sa kanyang crotch. Kung sa normal natin na paggawa, mula dito, nagsusukat lang tayo ng 1 1/4. Nagdidepende po kasi yan sa laki ng kanyang hip. So ito ay big size. Ang kailangan natin dito ay 2 inches. Okay, sundan nyo lang yung aking gagawin. Lalo na sa iyo, Sir Sunny. Sana ay makatulong sa iyo ang video ito. Sundan mo lang yung aking ginagawa. So mula sa line na ito, yan, kuhain mo yung 2 inches. Yan. Tapos mula dito, sukatin natin kung ilan yung lumabas. So kulang-kulang 5.5 po siya. Pagdating dito, yakit natin kung anong laki nito, ganun din dito sa ano. Yan, ganyan. Then bawasan natin ng half inch. Okay. Yan na po yung ating i-connect to. Yan. So curve lang naman to dito. Yan. So yun ang pagkakaiba sa ating pattern. Kasi sa mga normal, 1 1/4 lang ito. Sa mga medium size, large size, yan, small size, 1 1/4 lang. Pero sa pag ganitong big size, malaki po ang kanyang hips, ay need natin mag-add dito. Lakihan natin dahil malaki po yung kanilang hip. Okay? Then, mula dito, itong linya ito, baba lang tayo dito ng 1/2. Yan. Okay, kunin na natin yung hip ng ating front. Yung hip ng ating front ay 51. I-divide mo yan sa 4. Yan. 12 and 3/4. So, 51 divide 4, 12 and 3/4. So, guhitan natin ang 12 and 3/4. Yan. Then, ang ating waistline ay 35. Okay, ganito ang gagawin nyo. Ganito ang gawin mo, Sir Sunny. Yan. 35 ang kalahati, ang 35 divide natin sa 4 ay 8 and 3/4. Yan, 8 and 3/4. Ngayon, pag yan ang ikukunik mo, 8 and 3/4, mula dyan, so mahirapan ka talaga, Sir Sunny, na mabuo yung hip dito. So, ang solusyon dyan, maglagay po kayo ng allowance para po sa kanyang tronsal. Dapat po kasi meron po itong tronsal or dart. Kasi hindi po pwedeng makuha mo yung 35 na waistline kung hindi ka gagawa dito ng tronsal. So, dalawang tronsal yung iyong gagawin. Dito, tsaka dito. Okay? Ang gagawin mo, so, ating 8 and 3/4, mag-add ka ng 2 inches. So 8 and 3/4 magiging 10 and 3/4 na kasi nag-add ka ng 2 inches. So markingan mo ang 10 and 3/4. Ganyan dun. Saka mo na i-connect ito. Kaya nang i-connect yan. Ganyan. So ganyan. 'Di ba? Kasi kung ipipilit mo dito, Sir Sunny, ang pagdugtong ay hindi nga maaari dahil masyado na po yung cord. Okay, mula dito ating i-connect. Ganyan. Okay. Ngayon dito yung ating tronsal or dart. Mula dito sa line nito, baba lang kayo ng mga
Kung panglalaki lang naman ito, baba kayo ng mga 2 inch. Pero kung pababae ito, ay kailangan itong naabot ng 3 inch kasi kailangan ito naka-slant. Pero kung ganitong pleats lang ang inyong gagawin, yan, 2 inches lang. Okay, dito tayo magsisimula na gagawa ng kanyang pleats. Okay, 1/2 lang. 1/2, 1/2, 1/2, 1/2. So, yun yung ating i-connect. Yan yung unang plates nyo, Sir Sunny. So, yung pangalawang plates ay distance lang kayo mula dito. 1 inch. Yan. Yan. Yun po yung pangalawang plates nyo po, Sir Sunny. Dito tayo gagawa ng pocket. So mula dito sa side nito ay 2 inches. Yan. Tapos yung kanyang baba mga 7 inches. Baba ka lang kayo ng 1/2. 7 inches. Ganyan. So yun na yung gagawa natin ng pocket. So, yun yung para sa ating front, Sir Sunny. Ito po ay panglalaki na trouser. Kung gawin nyo itong pangbabae, pwede naman. So, dito dapat mga 3 inches, ganyan. Kung pangbabae, gawin yung 3 inches or 3 1/2, ganyan. Tapos pag ano naman, yan, 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 pwede rin yung ganyan, pero pwede rin yung ganito. Depende na po sa inyo kung paano po kayo maglagay ng tacks, kung pa ganito ba or pa-pointed ba. So, nasa sa inyo na po yan kung paanong diskarte. Okay, dito naman tayo sa ating back. Dito ating hip line. Okay, yung ating hip ay 51 divide sa 4. Ay 12 and 3/4. So, mula dito sa line na ito, baba lang tayo ng 1 1/2. 1 1/2. Yan, mula sa line na ito, 1 1/2. Okay? Tapos kunin natin yung 12 and 3/4. So 12 and 3/4 ito. Then dito naman sa ating back, dito sa taas. Yan, mula dito sa line na ito, 2.5 or 2.75. Yan. 2.75. Then connect natin. Ganyan. Okay? So mula dito, akit lang po kayo ng 3 inches. Yan. Then saka natin kuhain yung kanyang waistline. Ang waistline na 35 ay divide mo sa 4 ay 8 and 3/4. Then add ka ng 2 inches uli para sa kanyang dart sa likod. So 8 and 3/4 magiging 10 and 3/4 kasi nag-add po tayo ng 2 inches. Yan, ilagay mo lang dyan. Tapos kunin mo yung 10 and 3/4. Yan. So, ito yung i-connect natin, Sir Sunny. Ganyan. So, hanap lang po tayo ng magandang anggulo.
So, ganyan. Okay, yung line na ito, sukatin natin. Yan. Kung ilan yung inabot nito, yun yung sa ating back. So, 13 and 3/8. Ganon din dito, 13 and 3/8. Yan. Dito siya. So, yun ang i-connect natin. Okay. Then, kunin natin yung center. 10 and 3/4. So, 5 and 3/8. Yan. Ito yung center. Yan. So, gagawa tayo dito ng dalawang plates. So, lagay mo lang dito yung 2. Kunin natin yung 2. Tapos dito, 2. So, 4. Diyan po ang manggagaling yung ating plates sa ating back. Okay, i-connect muna natin to. So, ang unang-una, sukatin nyo muna itong front. Yan. Kung ilan ang kalalabasan nito, ganon din dapat sa ating back. So, 12. Dapat dito rin, 12. Okay. Yan. So, ito na yung i-connect natin dito. Yan. Kuhain nyo yung magandang hubog. So, ito na yung ating big trouser. So, ganun ang pag-pattern kapag malaki, Sir Sunny. So, wag yung ipilit ang waist dun sa hips na napakalaki ng hips, napakaliit ng waist. So, need nyo mag-add ng tronsal, double tronsal, kasi malaki po masyado yung ang inyong hips kaysa inyong waistline. So, ikat lang natin to. Okay, cut natin to. Tapos, itong tronsal na ito, po, nakaano ito, nakaumbok. Yan. Ganyan po yan. Ikat muna natin bago tayo maglagay ng tronsal or packet sa kanyang back. Dito, wag na kayong maglagay ng allowance. So, ganito lang, medyo yan. Straight lang. Dito 1/2 allowance. Then cut natin dito 1/2 allowance din. Tanggalin natin to. Ayos lang natin. Okay, tapos isunod natin tong dito sa side. Allowance din tayo dito ng 1/2 or 3/4, depende na po sa inyo. Pwede 1/2, pwede 3/4. Okay, yung dito naman atin diyang ibabakat.
Yan. Bawasan natin. Yan, pag ganyan yan. So, ganyan. Din dito, straight lang yan. Dito rin. Yan. Yan yung para sa kanyang tronsal. So, pwede na dyan yung kung ito pang lalaki, pwede na dyan ang 3 1/4. Yan, 3 1/4. Pero pag ito pang babae, gawin nyo po itong 4 1/2. 4 1/2. Okay po. So 1/2 lang to. Yan, ganyan lang naman yan. Tapos dito yung pocket. Okay, yung ating pocket ay 6. Yan, ganyan lang naman yan. Pero kung pang babae yan, ay huwag nyong lagyan ng pocket. Kasi kadalasan sa mga pang babae, ay wala pong bulsa sa likod. Okay po. Okay, itong ating front, bawasan natin to. Kasi itong pula, ito yung para sa ating front. Yan, itong nasa loob. Yung pula na yan, para yan sa ating front. So, maglagay tayo ng allowance, 1/2. Dito rin, 1/2. Okay, dito straight lang, sundan lang natin yung kulay pula. Yan dito. 1/2 allowance. Then dito naman sa ating side, 1/2 din. Okay. Ito na yung ating front and back. Okay. Ito yung ating front. Ito naman yung ating back. At meron tayong nakaligtaan. Ito, Sir Sunny. Yan. Ang ating front, itong pula. Ito yung susundan natin. So, magbabawas tayo dito ng bagya. Kasi itong line na ito, para ito sa back eh. Itong pula na ito yung sa ating front. Kaya magka-cut tayo rito. Bawasan natin. Okay, ganyan. Okay na yung ating pattern. Ito yung ating back. Yan, ito naman yung ating front. Okay. So, shout out sa nag-request nito, Sir Sunny. Sana makatulong sa iyo ang video ito. At hanggang sa muli guys, kita-kita na lang tayo sa sunod na pag-upload ng aking video. Paalam po, God bless.